sa isang lungsod na nababalot ng lihim at kasinungalingan. Mula sa mga may gawa nito, Mag-ingat ka sa mga anino sa iyong pananaw. Nang magsimula ang taong 1991 sa pagpasok ng panahon ng tag-init, sa pinakalob ng isang eskinita sa Project 4, Lungsod Quezon, may isang 2 palapag na bahay na yari sa pulang laryo brick. Sa harap ng gate, may 2 paso ng halamang bougainvillea na makatabi, at sa likod ng pader ay may isang matandang puno ng mangga na tahimik na nakabuka ang mga sanga. Ito ang pangalawa sa huling bahay sa eskinita, at tuwing umaga, naririnig ang kalembang ng naglalakong na taho na dumadaan sa kanilang lugar. Sa unang tingin, isa itong napakakaraniwang pamilya na walang ipinagkaiba sa ibang mga bahay. May 3 anak na babae sa pamilyang iyon. Ang panganay na si Sofia Macaraig ay 22 anyos. Ang pangalawa na si Sarah Macaraig ay 20 anyos. At ang bunso na si Samantha Macaraig ay 19 anyos. Ang amang si Jose Macaraig ay 20 taon nang nagtatrabaho sa isang printing press sa Maynila at ang inang, si Maria Macaraig, ay nagpapatakbo ng isang maliit na karinderya sa loob ng pampublikong pamilihan malapit sa kanilang bahay. Hindi sila nakaririwasa, pero hindi rin naman sila labis na mahirap. Naalala ng mga kapitbahay ang kanilang pamilya bilang tahimik at walang problemang sambahayan. Ngunit bago matapos ang taong 1990, ang 3 anak na babae sa bahay na iyon ay naglahong lahat. Nawala ang panganay noong Marso, nawala ang pangalawa noong Hulyo, at ang bunso ay nawala noong Nobyembre. Wala ni isang pahiwatig sa 3 bago ang araw na sila ay mawala. Wala silang iniwang salita sa kanilang mga kaibigan, sa paaralan o sa kanilang makasintahan. Walang bakas na sila ay nagimpake ng gamit at wala ring patutu mula sa makapitbahay na may nangyaring away. Tahimik at walang bakas na naglaho ang 3 magkakapatid. Sinabi ngang inang si Maria sa pulisya na lumayas ang mga ito. Ayon sa kanya, sadyang matigas ang ulong kanyang mga anak at dahil hindi magkasundo ang atmosfera sa loob ng bahay, nakusa silang umalis. Sa simula, pinaniwalaan ito ng pulisya. Noong 1991 sa Pilipinas, walang mga CCTV at walang mga cellphone. Ang pamantayan upang tukuyin ang pagkakaiba ng naglayas na kabataan at nawawalang nasa hustong gulang ay mas malabo kumpara ngayon. Alos na isara agad ang kaso bago paman magsimula ang investigasyon. Ngunit nung gabi na mawala ang bunsong si Samantha, umupo ng mag-isa ang amang si Jose sa tapat ng kanyang lamesa sa 2 palapag at sumulat ng isang huling habilin suicide note. Sa liham, sunod-sunod na nakasulat ang pangalan ng kanyang 3 anak at sa huling linya may naiwang iisang pangungusap lamang. Alam ko na, ano ang alam ng ama? Bakit walang bakas na naglaho ang 3 magkakapatid? Bakit sinubukan ng ina na ipaliwanag ang pagkawala ng kanyang nga anak bilang simpleng paglalayas? At ano nga ba talaga ang nangyayari sa loob ng tahimik at mukhang normal na bahay na iyon? Ang kwentong ibabahagi namin ngayon ay isang likhang nilalaman na nakabatay sa isang totoong pangyayari sa Lungsod Quezon noong 1991. Ang mapangalan ng matauhan at ilang detalye ay binago. At nais naming linawin na ang videong ito ay isang likhang nilalaman sa anyong drama na ginawa gamit ang teknolohiya ng AI. Ipagpapatuloy natin ang kwento. Mangyari po sanang mag-subscribe at I-like ang video. Noong Marso 1991, hindi pa tuluyang nawawala ang lamig ng hanging amihan sa Lungsod Quezon. Tuwing umaga at gabi, malamig pa rin ang simoy ng hangin. At sa Eskinitan Project Man, rinig na rinig mula pa ng maaga ang tunog ng walis tingting na nakwawalis ng tuyong dahon. Sa iba't ibang panig ng kamay nilaan, abala ang lahat sa mga konstruksyon bilang paghahanda sa papalapit na eleksyon noong 1992.
at madalas pag-usapan nga nakatatanda sa komunidad ang proyektong flyover sa EDSA. Ang bahay ni Jose ay medyo malayo sa mga pagbabagong ito, matatakpuan sa loop ng isang lumang eskinita. 23 taong gulang siya nang lumuwas sa Maynila upang magtrabaho sa printing press at halos 20 taon na siyang namamasukan sa iisang pwesto. Hindi siya palakibo, hindi mahilig uminom ng alak, palaging eksakto ang oras ng pagpasok at pag-uwi at tuwing katapusan ng linggo ay palaging nasa bahay lamang. Naalala siyang kanyang magkatrabaho bilang isang masipag at tahimik na tao. Wala ring nababalitang nakipag-away siya ng matindi kahit kanino at wala ring nakakaalam kung may matalik siyang kaibigan na pinagsasabihan ng kanyang sikreto. Ibang-iba ang asawa niyang si Maria. Mabilis itong magsalita, masipag ang magakamay at mukhang walang kahirap-hirap na pinapatakbo ng mag-isa ang tsarinderiya sa palengke. Pagsapit ng alas 5 ng madaling araw, walang palyang gumigising ito para pumunta sa palengke. At lakpas, alas 7 ng gabi kung makauwi sa bahay. Kilala siyang kanyang masuki bilang isang magili at maabilidad na ginang, maging sa gawaing bahay, edukasyon ng mga bata at maliliit o malalaking desisyon, halos si Maria ang nasusunod. Si Jose ay ang uringang taong hindi tumututol sa paraan ng kanyang asawa. Sa pagitan ng ganitong mga magulang lumaki ang tatlong magkakapatid. Ang panganay na si Sofia, ipinanganak noong 1969, ay 22 anyos ng panahong iyon. Nagtapos siya en vocational course at may 11 taon nang nagtatrabaho sa isang mali na patayan sa Maynila. Tahimik at mahiyain, palagi siyang nasa bahay pagkatapos ng trabaho at hindi malawak ang bilog ng kanyang kaibigan. Naalala siya ngang makatrabaho bilang masipag ngunit walang kibo. Kahit tuwing tanghalian, madalas siyang kumakain ng kanyang baon ng mag-isa at halos hindi kailanman nakukusa na makwento tungkol sa kanyang personal na buhay. Ang pangalawa, si Sarah, ay 20 anyos. Matapos graduate sa isang pampublikong high school, naghahanap siyang ng mas permanenteng trabaho habang namamasukan sa isang lokal na papelerya, school supply store, simula nung unang bahagi ng taon. Kumpara sa kanyang ate, mas masayahin siya at may iilang kaibigan. Ngunit kahit ang kanyang matatalik na kaibigan, ay walang masyadong alam tungkol sa nangyayari sa loob ng kanilang bahay. Sa tuwing napag-uusapan ang kanyang pamilya, iniba niya ang usapan o idinadaan sa tawa isang detalyang ibinunyak ng kanyang mga kaibigan sa pulisya kalaunan. Ang bunso na si Samantha ay 19 anyos. Nasa ika-4 na taon sa high school at nakahanda para sa NCEE at maka-college entrance exams. Sa mga guro, kilala siya bilang isang tahimik na estudyante na may katamtamang marka. Kalaunan, sinabi ng kanyang class advisor sa pulisya na tila ayaw na ayaw umuwi ni Samantha pagkatapos ng klase. Madalas siyang naiwan sa library ng paaralan at umuwi lamang kapag oras ng pagsasara at minsan ay nakikita siyang nakatayo mag-isa malapit sa bintana ng pasilyo nakatingin sa basketball court. Makakaiba ang ugaling ng tatlong makakapatid, ngunit mayroon silang isang pagkakapareho. Hindi sila nakukuwento tungkol sa kanilang pamilya sa ibang tao. Ang araw na nawala ang panganay na si Sofia ay noong Huwebes, ika-14 ng Marso, 1991. Nang umagang iyon, gayang dati, umalis si Sofia ng bahay bandang alas 7:30. Kinakailangan niyang sumakay ng jeep papasok sa patahian at nakita siya ng isang kapitbahay na naglalakad papunta sa sakayan sa kanto ng eskinita. Iyon na ang huling kumpirmadong bakas ni Sofia. Pagsapit ng alas 9 ng umaga, hindi dumating si Sofia sa patahian. Inisip ng pamunuan ng pabrika na baka may sakit lamang siya. Tumawag sila sa landline ng bahay, ngunit walang sumasagot at kinabukasan pati sa mga sumunod na araw.
hindi na pumasok si Sofia. Sa ika-4 na araw, personal na pinuntahan ng manager ng pabrika ang kanilang bahay. Binuksan ni Maria ang gate at sinabing pansamantalang umalis ang kanyang anak dahil sa personal na dahilan. Walang mababakas na pagkagulat o pag-alala sa mukha ni Maria. Ayon sa naalala ng manager, nakarating lamang sa pulisya ang ulat makalipas ang 10 araw. Ang nakreport ay hindi ang inang si Maria. Isang kaibigan ni Sofia mula sa high school na obserbanteng nakaramdam ng kakaiba ang direktang naktungo sa presinto. Base sa sumbong, halos 1 buwan nang hindi makontak si Sofia at tuwing pinupuntahan sa bahay, tila iniwasan ng ina na makipag-usap. Huling linggo ng Marso nang bisitahin ng pulisya ang bahay ni Jose, hinarap sila ni Maria sa labas ni gate. Sinabi niyang tila sumama ang kanyang anak sa kasintahan nito at naglayas. Nang tanungin kung sino ang kasintahan, sinabi niyang hindi niya kilala. At nang tanungin kung kailan ito babalik, sinabi niyang makikipag-ugnayan din daw ito sa kanila sa lalong madaling panahon. Sa buong pananatili ng pulisya, hindi lumabas si Jose mula sa kwarto. Nang igit ng pulisya na gusto nilang makausap si Jose ng personal, sinabi ni Maria na masama ang pakiramdam ng kanyang asawa. Hindi pumasok ang pulisya sa loob ng bahay ng araw na iyon. Itinuring itong kaso ng isang nasa hustong gulang na babaeng naglayas at sa kaugalian ng investigasyon nun. Kapag sinabi ng magulang na naglayas ang anak, mahirap makahanap ng legal na batayan upang magsagawa ng malalimang paghahaluhog. Nag-iwan lamang ng bilin ang investigador na balitaan sila kapag tumawag ang anak saka umalis. Iyon lamang ang kabuuan ng investigasyon tungkol sa unang anak na si Sofia. At makalipas ang 4 na buwan, nawala naman ang pangalawang anak na si Sarah. Noong Hulyo 1991, nakakaranas ang lungsod Quezon ng matinding alinsangan sa kabila ng pagsisimula ng tag-ulan. Walang tigil ang maalinsangang panahon at pagsapit nek tanghali, tila umaapoy ang aspalto sa eskinita nek Project Nelia. Karamihan sa mga bahay ay nakadepende sa isang electric fan upang labanan ang init dahil sa malalaking tindahan at tanggapan ng gobyerno lamang karaniwang may aircon noong panahong iyon. Nag-uumpukan ang mabata sa poso sa eskinita para magtampisaw sa tubig at tuwing gabi, inilalabas ng maatatanda ang kanilang mabangko sa labas ng gate para magpaypay. Ngunit ang bahay ni Jose ay nanatiling tahimik noong panahong iyon. Mahigpit na nakasara ang gate sa araw at kahit gabi ay walang inilalabas na bangko. Matapos mawalan ng kanyang panganay, unti-unting dumalang ang pagpasok ni Jose sa printing press. Kahit tumatawag ang boss niya, paulit-ulit niyang sinasabing masama ang kanyang pakiramdam. At kalaunan ay may mag-aaraw na hindi na siya sumasagot sa telepono. Pinag-usapan ng katrabaho ni Jose na malamang ay labis itong nasaktan at nanlumo sa nangyari sa kanyang panganay na anak. Ngunit walang nakakaalam kung iyon lang ba talaga ang buong kwento. Sa kalagitnaan ng panahong iyon, patuloy na namamasukan si Sarah sa papelerya. Kahit nawala ang kanyang ate, sa panlabas ay tila wala namang pagbabago sa kanya. Pumapasok siya sa tamang oras, nakangiting bumabati sa mga customer, at nagpapasalamat sa tuwing binibigyan siya ng tanghalian ng may-ari ng tindahan. Ngunit kalaunan, sinabi ngang may-ari ng papelerya sa pulisya na nang mabuwan na iyon, may mga pagkakataong tulalang nakatingin si Sarah sa labas ng bintana. Kung may itatanong sa kanya, mabilis siyang ngumingiti, ngunit tila may mabigat na nakatago sa likod ng kanyang ngiti. Nawala si Sarah noong Sabado, ika-19 ng Hulyo. Day off niya iyon sa trabaho, at gabi bago ang araw na iyon, nasa bahay siya. Ayon sa may-ari ng tindahan, nang umuwi si Sarah noong Biyernes ng gabi, nagpaalam pa ito gayang dati. Bukas po ulit. Walang anumang kakaibang pahiwatig, ngunit matapos iyon, hindi na muling nakpakita si Sarah sa tindahan. Lunes ng umaga, hinintay ng may-ari ng papelerya si Sarah. Nang lumipas ang 1 oras at hindi siya dumating, tumawag ito sa bahay.
Si Maria ang sumagot ng telepono at sinabing naktungo raw si Sarah sa bahay ng kanilang kamag-anak sa probinsya ng ilang araw. Nang tanungin kung saang kamag-anak, sinabi ni Maria na malayong kamag-anak daw kaya hindi niya masabi kung saan eksakto. Naramdaman ng may-ari na may kakaiba sa sagot na iyon ngunit hindi na siya nagtanong pa. Ngunit nang lumipas ang 1 linggo at hindi pa rin bumabalik si Sarah, kinontak ng may-ari ang mga kaibigan nito. Wala ring alam ang mga kaibigan sa kinaroroonan ni Sarah. Naputol ang komunikasyon nila matapos ang Sabado. Isang kaibigan ang nakwento na nang makita sila ni Sarah nung nakaraang linggo. Tila may gusto itong sabihin ngunit hindi nito itinuloy bago sila magiwalay. Lumingon daw ito pabalik at ang tingin sa kanyang mga mata ay nakakakilabot na hindi niya makalimutan. Sa pagkakataong ito, hindi rin pamilya ang nagreport sa pulisya. Ang may-ari mismo ni Papelaria ang direktang pumunta sa presinto. Nang malaman ng investigador na 2 anak na babae mula sa parehong bahay ang naglaho nang walang paalam sa loob ng ilang buwan, naging mas agresibo sila sa pagbisita sa bahay. Hinarap ulit sila ni Maria sa labas ng gate. Sinabi niyang pumunta si Sarah sa bahay ng isang kamag-anak na nangangailangan ng tulong. Babalik din daw ito agad. Kalmado pa rin ang kanyang mukha at walang bakas ng pag-alala sa kanyang boses. Hiniling ng pulis na makausap si Jose. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Maria na maghintay sandali bago siya pumasok sa loob. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Jose sagad. Naalala na pulis na kitang-kita ang pagbabago sa hitsura ni Jose kumpara nung nakaraang 4 na buwan. Payat na payat ang kanyang mukha at tila nawalan ng direksyon ang kanyang mata. Tinanong ng pulis kung alam niya kung nasaan ang mga anak niya. Sumagot ng maikli si Jose ngang hindi ko alam at wala na siyang sinabi pang iba. Tinanong kumang pulis kung hindi ba nakapagtataka na 2 anak na babae ang nawala ng walang paalam sa maikling panahon. Hindi sumagot si Jose. Sumabat si Maria sa tabi niya at sinabing masama ang kalusugan ng kanyang asawa kaya hirap itong magsalita. Muling naktanong ang pulis kung may problema ba sa loob ng pamilya. Sinabi ni Maria na wala. Ayaw raw talaga ng kanyang anak sa bahay at nang umalis ang ate, sumunod ang nakababata. Nagdagdag pa siya habang mapait nang umingiti na hindi naiintindihan ng anak ang nararamdaman ng mamagulang. Inuringang pulisya ang kaso bilang paglalayas ng 2 anak. Walang sapat na batayan upang palawakin pa ang investigasyon. Ang report ng pagkawala ay ginawa ng tagalabas, hindi ng pamilya. At walang konkretong ebidensya na nasa panganib ang buhay ng mga biktima. Noong 1991, ang mga kaso kung saan may posibilidad na kusang naglayas ang mga nasa hustong gulang na kababaihan ay bihirang humantong sa malalim na operasyon ng pulisya. Muling nag-iwan ng salita ang pulis na balitaan sila kung may tawag mula sa mga anak bago sila umalis. Ngunit habang naglalakad palabas ng eskinita, inamin kalaunan ng pulis na may isang bagay siyang hindi makalimutan, ang mata ni Jose. Ang tingin nito nang sabihing hindi niya alam kung nasaan ang kanyang anak ay hindi tingin ng isang nag-aalalang ama. Para itong mga mata ng isang taong may alam ngunit hindi maaring magsalita. Ngunit hanggang doon lamang ang kutob ng pulis at hindi maaring ipagpatuloy ang investigasyon base lamang sa kutob. At makalipas muli ang 4 na buwan, nawala ang bunsong si Samantha. Buwan ng Nobyembre iyon, 2 buwan bago ang kanyang college entrance exams. Noong Nobyembre 1991, nagsisimula ng umihip ang malamig na hanging amihan sa lungsod Quezon. Ang matandang punong mangga sa eskinita ay unti-unti nang naglalagas kamgadahon at sa umaga, mas madalas ang amoy ng usok mula sa nagsisiga sa kanto. Ito ang panahon na papalapit na ang Pasko at magtatapos na ang taon. Ang araw na nawala si Samantha ay noong Huwebes, 7 Nobyembre. May pasok siya noong araw na iyon.
Lumabas si Samantang bahay bandang alas 7 umaga suot ang kanyang uniforme at nakasalubong niya sa kanto ang kanyang kaklase. Ayon sa pahayag ng kaklase sa pulisya, mas tahimik kaysa karaniwan si Samantha ng umagang iyon. Habang naglalakad sila papunta sa sakayan ng jeep, halos wala siyang imik at nang dumating ang jeep, nauna pa siyang sumakay. Kahit sa loob ng sasakyan, nakatingin lang siya sa labas ng bintana. Pumasok si Samantha sa kanyang una at pangalawang klase ng umagang iyon. Naalala ng kanyang class advisor na kahit bukas ang aklat ni Samantha sa oras ng klase, tila hindi siya nakikinig sa leksyon. Nang magreses, nagpaalam siyang pupunta ngang banyo at umalis sa kanyang upuan. Ngunit nang tumunog ang kampana para sa ikatlong klase, bakante na ang silya ni Samantha. Inisip ng guro noong una na baka masama ang pakiramdam nito at nagpunta sa school clinic. Ngunit wala si Samantha sa klinik o kahit saan mang bahagi ng paaralan. Kinahapunan na nang tumawag ang paaralan sa kanilang bahay. Nasa palengke si Maria at si Jose ang nakasagot ng telepono. Ayon sa tauhan ng opisina ng paaralan, matagal na walang imik si Jose matapos sagutin ang telepono. Makalipas ang ilang sandali, sinabi lang nitong sige po, saka ibinaba ang linya. Naghintay ang paaralan hanggang gabi at muling tumawag. Sa pagkakataong ito, si Maria ang sumagot at sinabing nakauwi na si Samantha sa bahay. Pinaniwalaan iyon ng paaralan, ngunit hindi umuwi si Samantha. Kinabukasan, dahil hindi pumasok si Samantha, personal na pinuntahan ng class advisor ang kanilang bahay. Sinabi ni Maria na masama ang pakiramdam ng kanyang anak at nagpapahinga. Nang hilingin ng guro na makita ito, sinabi ni Maria na mahimbing itong natutulog kaya hindi magandang gisingin. Hindi na nagpumilit ang guro na pumasok sa bahay noong sandaling iyon. Ngunit habang pabalik sa paaralan, hindi mali sa isip na guro na mayroong mali. Hindi niya lubos maisip kung paano nakapananatiling ganon kakalmado ang isang magulang na ang anak ay liliban sa klase gayong 2 buwan na lang bago ang mahalagang pagsusulit nito. Sa ika-4 na araw, nagtungo ang guro sa presinto ng pulisya. Ang gurong ito ang unang nagbigay alam sa pulis na sa loob lamang ng 1 taon, 3 anak na babae sa bahay ni Jose ang nawala ng walang paalam. Hanggang sa puntong iyon, makahiwalay na kaso ang pagtingin ng pulisya sa pagkawala ng una at pangalawang anak. Walang pulis ang nakapansin kaagad na 3 makakapatid mula sa iisang bahay ang makakasunod na naglaho. Nang marinig ng pulis ang salaysay ng guro, agad itong inireport sa nakatataas. Sa pagkakataong ito, iba na ang naging takbo. Sa loob ng 3 araw, 2 investigador ang bumisita sa bahay ni Jose. At sa kauna-unahang pagkakataon, pumasok sila sa loob ng bahay. Iba ang nakita ng mga pulis sa loob kumpara sa panlabas na anyong ng bahay. Sa isang gilid ng sala ay nakatambak ang malumang diaryo at ang mga kagamitan sa kusina ay lubang kakaunti para maging gamit ng kahit 2 tao lang. Nakasara ang pinto ng kwartong ginagamit ng mga. Nang hilingin ng pulis na buksan ito, nag-atubili si Maria. Sinasabing nandun pa ang magamit at hindi pa nakakapagayos. Nang igit muli ng pulis, doon lang niya binuksan ang pinto. Mas malinis ang kwarto kaysa sa inaasahan. Nakasabit ang nga damit sa aparador at nakasalansan ang nga aklat at reviewer sa ibabaw ng mesa. Sa ibabaw na mesa ni Samantha, nakabukas pa ang reviewer para sa NCEE. Isa sa mga pulis ang naksabi kalaunan na labis na bumabagabag sa kanya ang tanawing iyon. Imposibleng ang isang estudyanteng kusang lumayas bago ang kanyang pagsusulit ay iiwanang nakabukas ang kanyang reviewer. Hiwalay na kinapanayam nga investigador sina Jose at Maria. Pare-pareho ang naging pahayag ni Maria. Sinasakal daw ang 3 sa bahay kaya sila kusang umalis.
Ang panganay ay sumama sa kasintahan, ang pangalawa ay nasa kamag-anak, at ang bunso ay hindi nakayanan ang stress sa pag-aral kaya umalis dala ng padalos-dalos na desisyon. Hindi nanginginig ang kanyang boses at wala siyang luha. Nang tanungin ng pulis kung hindi ba siya nag-alala sa kanyang nga anak, nag-isip sandali si Maria saka sumagot na malalaki na sila at babalik din ng kusa. Iba ang naging panayam kay Jose. Nang ungkatin ng pulis ang tungkol sa mga anak niya, iniyuko ni Jose ang kanyang paningin. Matagal siyang walang imik at kahit ulit-ulitin ng pulis ang tanong, maikling sagot lamang ang ibinibigay niya. Nang tanungin kung alam niya kung nasaan ang mga niya, sinabi niyang hindi niya alam. Nang tanungin kung nag-alala siya, sinabi niyang o. Ngunit taliwas sa kanyang sinabi, halos walang emosyong makita sa mukha ni Jose. Naalala ng pulis na ang pagiging blanco ng mukha nito ay tila isang pagsuko. Para itong mukha ng taong tuluyan nang nawalan ng pag-asa. Pagkatapos ng panayam, inikot ng nga investigador ang likod bahay. Sa maliit na bakuran sa likod, matataas na ang madamo at sa isang sulok ay may ilang lumang tapayan. Nakatabingi ang takip ng ilang tapayan at kapansin-pansin na ang lupa sa paligid nito ay mukhang sariwa at mas bagong bungkal kumpara sa ibang bahagi. Tumigil ang isang pulis sa bahaging iyon, saka tinawag ang kanyang kasamahan. Nang gabing iyon, nag-apply ang pulisya ng search warrant para sa buong bahay ni Jose. Ipinatupad ang search warrant noong umaga ng Martes, ika-12 ng Nobyembre, 1991. Madaling araw pa lang nang dumating ang 4 na investigador at 2 tauhan ng SOCO sa harap ng bahay. Madilim-dilim pa sa eskinita ng Project Mar at mahigpit pang nakasara ang mag-gate ng makabilang bahay. Nang kumatok ang grupo Sagate, lumabas si Maria. Pagkabasa sa warrant, tahimik siyang tumabi ng walang sinasabi. Walang anumang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Nagsimula ang paghahaluhog sa loob ng bahay. Sinuri ng pulis ang bawat kwarto, binuksan ang mga aparador at sinilip ang ilalim ng sahig. Sa kwarto ng 3, may natakpuang mga tala-arawan at ilang sulat. Sa huling pahina ng tala-arawan ni Sofia, ang panganay, may nakasulat na petsa. Marso 13, isang araw bago siya nawala, maikli ang mensahe. Nakasulat na hindi na raw niya kaya at gusto na niyang umalis patungo sa ibang lugar. Ngunit hindi nakasulat kung saan at bakit siya gustong umalis. Mula sa kwarto ni Sarah, ang pangalawa, may nahanap na 2 liham. Mukhang isinulat ito para sa isang kaibigan ngunit hindi naipadala. Nakasulat sa liham na natatakot siyang manatili sa bahay. Kung ano ang kinatatakutan niya ay hindi direktang isinulat. Ngunit may pangungusap na nagsasabing alam daw ng kanyang ina ang lahat pero nakukunwaring walang alam. At nagiba raw ang pakiramdam ng hangin sa loob ng bahay simula nang mawala ang kanyang ate. Sinabi kalaunan ng investigador na natigilan siya sandali habang inilalagay ang liham na iyon sa evidence bag. Sa drawer ng mesa ni Samantha, ang bunso, may nahanap na isang maliit na notebook. Puno ito ng schedule ng CEE at plano sa pag-aaral. Malapit sa huling pahina, may naibang mensahe, isang memo na walang petsa, na nagsasabing namimiss na niya ang kanyang gaate at nag-alala siya para sa kanyang ama. At sa ilalim nito, may isa pang linya na idinakdag, huwag na huwag sasabihin kay mama. Lampas 10:00 ng umaga nang lumabas ang grupo sa bakuran. Ang katotohanan na ang lupa sa paligid ng mga tapayan ay mukhang bagong bungkal kaysa sa iba ay nakumpirma ng pulis 3 araw na ang nakalipas. Sinimulang hukayin ng dahan-dahan ng 2 tauhan ng SOCO ang lupa sa paligid ng mga tapayan. Sa halip na pala, gumamit sila ng maliliit na kagamitang pangkamay. Mas mukha itong maingat na pagguhang sample ng lupa kaysa isang aktwal na paghuhukay. Sa ikatlong pagtanggal ng lupa, may lumitaw. Nung una, mukha itong pirasong tela. Nang dahan-dahang tanggalin ng SOCO ang lupa gamit ang kamay, lumitaw ang isang kupas na telang kulay navy blue. Agad inihinto ng tauhan ang trabaho at umatras.
lumapit at yumuko ang isa sa mga matataas na pulis. Sa ilalim ng tela, unti-unting nakikita ang hugis ng isang bagay. Tumayo ang pulis at tinawag ang kanyang makasamahan. Sa mismong sandaling iyon, dinala ng pulisya si Maria sa presinto para imbestigahan. Habang isinasakay, wala pa ring ipinapakitang reaksyon si Maria hanggang sa makalabas sila ang eskinita. Ni minsan ay hindi siya lumingon pabalik. Mula sa bintana sa ikalawang palapag, pinagmamasdan ni Jose ang buong pangyayari. Nang tumingala ang isang pulis, nakatayong tuwid si Jose sa harap ng bintana. Nanginginig ang kamay niyang nakahawak sa kurtina. Dumating ang mga forensic expert ng NBI kinahapunan. Nagsimula ang sistematikong pahuhukay ng lupa sa paligid ng matapayan. Nang makita ng mga kapitbahay ang mga taong nakaputing lebgown na pumapasok sa eskinita, nagsimula silang maglabasan at magbulong-bulungan. Hinarangan ng mga pulis mula sa lokal na presinto ang entrance ng eskinita at may dalawang reporter na naglabas ng kanilang notebook sa kanto. Matapos ang mahapong operasyon, may nahukay na bahagi ng buto sa ilalim ng lupa malapit sa tapayan. Ang inisyal na hinuha ng mga eksperto sa eksena ay pag-ari ito ng isang babaeng nasa hustong gulang. Ang piraso ng talang natakpuan kasama ng buto ay mukhang galing sa isang pang-itaas na damit pambabae. Kinuha ng BI ang labi para sa mas masusing pagsusuri. Kinagabihan, formal na inaresto si Maria. Ang kaso ay pagpatay. Sa presinto, hindi rin umimik si Maria noong una. Hindi siya humingi ng abogado at hindi rin nanghingi ng tubig o pagkain. Nakaupo siya sa upuan ng interrogation room, nakapatong ang dalawang kamay sa kanyang tuhod at nakikinig lang sa sinasabi ng investigador. Kahit nang sabihin nilang may natagpuang labi sa ilalim ng tapayan, hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Maging noong sabihing baka isa, iyon sa mga anak niya, ganun pa rin siya. Lumabas lamang ang kanyang unang pahayag, 16 na oras matapos siyang maaresto, noong madaling araw ng sumunod na araw. Tiningnan ng diretso ni Maria ang investigador at dahan-dahang nagsalita. Matigas daw ang ulo ng nga anak niya. Hindi daw sumusunod sa kanyang mga utos. Nang tanungin ng pulis kung ano ang ginawa niya dahil doon, sandaling tumahimik si Maria. Pagkatapos ay mahinang sumagot. Gusto niya lang daw silang turuan ng leksyon. Agad na itinanong ng pulis kung ano ang ibig sabihin ng salitang iyon. Hindi na muling nagsalita si Maria. Matapos ang madaling araw na iyon, nanatiling tikom ang bibig ni Maria hanggang sa dumating ang kanyang abogado. Ngunit alam nga investigador na ang maikling pahayag na iyon ay sapat na para baguhin ang direksyon ng investigasyon. At muling pinatawag ng pulisya si Jose. Sa pagkataong ito, hindi bilang isang saksi, kundi bilang isang biktima. Pumasok si Jose sa interrogation room noong umaga ng ika-14 ng Nobyembre 1991. Hindi pa siya formal na inaaresto. Pinatawag siya bilang biktima. Ngunit hindi pa tukoy ang buong partisipasyon niya. Mag-isang nagtungo si Jose sa presinto. Nakasuot siyang lumang jacket at tila hindi man lang nasuklay ang kanyang buhok. Nang alukin siya ng upuan ng pulis, dahan-dahan siyang umupo. At bago pa man makapagsalita ang pulis, nauna na siyang magsalita. May gusto daw siyang sabihin. Binuksan ng investigador ang recorder. Sandaling ipinikit ni Jose ang kanyang mata. Pagkatapos ay dahan-dahan itong iminulat, saka nagsimulang magkwento. Mababa at pantay ang kanyang boses. Hindi siya umiyak. Ngunit sa bawat pagitan ng kanyang salita, may mabigat at mahabang katahimikan at naramdaman ng investigador na ang katahimikang iyon ay hindi simpleng pag-aalinlangan kundi timbang ng magabagay na matagal na niyang pinapasan ng mag-isa. Ang kwento ni Jose ay nagsimula bago pa man mawala ang panganay na si Sofia. Ang una raw niyang naramdamang kakaiba ay noong kalagitnaan ng 1980.
Doon niya unang napansin na ang paraan ng pagtrato ng kanyang asawang si Maria sa mga anak nila ay iba sa karaniwang mga ina. Kapag may maling nasabi ang mga bata habang nasa hapagkainan, bigla na lang daw nagbabago ang tingin ni Maria. Kapag nakita ng mga bata ang tinging iyon, napapatikom silang bibig at madalas na hindi na tinatapos ang kanilang pagkain, saka pumasok na lang sa kwarto. Noong una, akala ni Jose ay strikto lang talaga ang asawa niya sa disiplina. Kumbinsido siya sa sarili niya na gusto lang nitong palakihin ng maayos ang nabata. Ngunit habang lumilipas ang panahon, natanto niyang hindi iyon simpleng disiplina. Hindi natatakot ang mabata dahil may nagawa silang mali, kundi dahil masama ang timpla ng ina nila. Wala raw itong malinaw na batayan. Ang ayos lang kahapon ay hindi na pwede ngayon at ang pinuri niya sa umaga ay nagiging dahilan ng pananakit sa gabi. Sinabi ni Jose na alam niya iyon, ngunit wala siyang ginawa para pigilan ito. Tinanong ng pulis kung bakit hindi siya pumigil. Matagal bago sumagot si Jose at dahan-dahang sinabi sa tuwing susubukan niya raw umawat, mas lalong lumalala ang ginagawa ng asawa niya. Kapag nang hihimasok siya, mas nahihirapan ang mga anak niya. Kaya inisip niya at pinaniwala ang kanyang sarili na ang hindi pakikialam ay mas nakabubuti sa kanila. Ibinaba sandali ng investigador ang kanyang ballpen pagkarinig nito. Naging mas partikular ang pahayag ni Jose pagdating sa mga kwento noong simula ng 1990. Ayon sa kanya, simula noong huling bahagi ng 1990, kapansin-pansin ang pagbabago sa atmosfera ng bahay. Nang magsimulang magtrabaho ang panganay na si Sofia, mas madalas na itong lumaban sa pagdidikta ni Maria at sa tuwing nangyayari iyon, mas tumitindi ang kanilang away. Pabilis ng pabilis ang mga gulo hanggang sa may isang gabi na may narinig siyang kakaibang tunog. Tunog ito mula sa kusina. Tunog ng asawa niya na mag-isa sa kusina ng 1:00 o 2:00 ng madaling araw. Tinanong ng pulis kung anong klaseng tunog iyon. Matagal bago sumagot si Jose. Tunog daw ng may inililipat. Tunog daw itong pagkalatkat o pagbubuhat ng isang mabigat na bagay. Sinabi ni Jose na sa tuwing naririnig niya ang tunog na iyon, hindi niya magawang buksan ang pintong kwarto. Dahil alam niya raw na hindi niya dapat itong buksan. Tinanong ng pulis kung ano ang ibig niyang sabihin. Ibinaba ni Jose ang kanyang paningin at sumagot, pakiramdam niya daw. Kapag inalam niya, isasama rin siya nitong papatayin. Pansamantalang itinihil NG investigador ang panayam at nag-report sa kanyang nakatataas. Pagkatapos, tinanong muli si Jose kung may narinig pa ba siyang ganitong tunog matapos mawala ang panganay noong Marso. Tumango si Jose. Nang tanungin kung ilang beses, sumagot siyang 3 beses. Agad na itinigil ng pulis ang panayam sa sandaling iyon at nakipag-ugnayan sa NBI Soko. Humiling sila na magsagawa ng kabuwang pahuhukay at pagsusuri hindi lang sa paligid ng tapayan kundi sa buong bakuran at loob ng bahay. Dumating muli ang forensic team sa bahay ni Jose noong hapon ding iyon. Sa pagkakataong ito, isinagawa ang malawakang pahuhukay na sakop ang buong bakuran pati na ang sahig at ilalim ng bahay. Hinati ng grupo ang lupa sa bakuran at pinalalim ang pahuhukay. Sa kaliwang bahagi ng tapayan, nahukay ang unang mga labi at makalipas ang 2 oras, natakpuan ang ikalawang labi malapit sa ugat ng puno ng mangga sa pinakalop ng bakuran. At nang papalubok na ang araw, may ikatlong labi na lumitaw mula sa lupa sa hangganan ng maliit na hardin sa likod bahay. 3 bangkay lahat-lahat. Ganito inalala ng lead investigator ang sandaling iyon kalaunan. Nang matakpuan ang ikatlong bangkay, ibinaba ng isang miyembrong Soko ang kanyang pala at napaupo na lamang sa lupa. Walang nagsalita. Ilan sa mga nakikiusyosong kapitbahay sa kantong eskinita ay nakutuban ng may mali at kusang nag-alisan. Dinala ng NBI ang 3 labi para sa masusing pagsusuri.
kasarian, edad, sanhi ng pagkamatay, at pagtukoy sa pagkakakilanlan ang pinakamahalagang prioridad. Noong 1991, hindi pa ganun kaugnay at possible ang masusing DNA analysis sa bansa. Kailangang matukoy ang mga biktima gamit ang bone analysis, dental records, at pagtatantya ng oras ng kamatayan bilang mga hindi direktang ebidensya. Sinabi ngang autoridad na kakailanganin nilang hindi bababa sa 2 linggo hanggang 1 buwan. Formal nang ikinulong si Maria sa kasong pagpatay. Si Jose naman ay kinasuhan bilang accessory o kasabwat dahil sa pag-iwas o hindi pagre-report sa krimen. Pareho silang ikinulong sa parehong araw, ngunit inilipat sa makahiwalay na presinto. Habang inililipat, tahimik na nakatingin si Maria sa labas ng bintana ng sasakyan. Samantalang paglabas ni Jose ng presinto, minsan siyang tumingala sa kalangitan. Noong Nobyembre, mababa at maulap ang kalangitan. Pagsapit ng gabi, napuno na ng mga hayag ang eskinita sa Project 4. Kinabukasan, naging banner headline sa mga pang-umagang pahayagan ang balitang ina sa lungsod Quezon, serial killer ng sariling nga anak. Hindi makapaniwala ang mga tao sa buong Maynila habang binabasa ang balita. Walang madaling makatanggap na sa isang tahimik at mukhang normal na eskinita sa loop ng isang bahay na pulang laryo na gawang patayin ng isang ina ang 3 niyang anak. Hindi naging tahimik ang Maynila habang hinihintay ang resulta ng pagsusuri ng mga eksperto. Dumating ang unang resulta mula sa NBI noong unang bahagi ng Disyembre 1991. Nakumpirma na ang 3 nahukay na labi ay lahat kababayhan na nasa hustong gulang. Tinatayang nasa pagitan ng 19 at 25 taong gulang ang nga ito. Ang tinatayang panahon ng pagkamatayan 3 ay lumiit sa pagitan ng Marso at Nobyembre 1991. Binasa ito sa laki ng buto, lagay ng ngipin at mga piraso ng damit na nakasama sa pagkahukay. Pansamantalang nakpasya ang pulisya na napakataas ng posibilidad na ang mga labi ay kila Sofia, Sarah at Samantha. Ngunit ang pansamantalang konklusyong ito ay hindi maaring tumayo bilang matibay na ebidensya sa korte. Kailangan ng mas matibay na batayan para tuluyang kumpirmahin ang pagkakakilanlan nila. Sinubukan ng eksperto na ikumpara ang mga dental record. Hinanap nila ang mga dentista ng 3 magkakapatid. Ngunit walang naging record sa ngipin ang panganay at pangalawa simula pa nung bata sila. Tanging ang bunso, si Samantha, ang may record ng gamutan para sa bulok ng ngipin mula sa klinik ng paaralan bago siya pumasok sa high school. Ikinumpara ito sa ngipin ng 3 labi at tumukma. Nakumpirma na ang 3 bangkay ay si Samantha. Ang unang 2 ay mahirap na makumpirma ng direkta. Base sa laking buto, lugar kung saan nahukay at tinatayang petsa ng kamatayan, nagbigay ng opinyon ang NBI na ang unang nahukay ay si Sofia at ang pangalawa ay si Sarah. Bagaman hindi ito legal na nakumpirma, nagdesisyon ang investigasyon na gamitin ang opinyong ito bilang basehan ng kanilang paglilitis. Iyon na ang pinakamagandang magagawa ng teknolohiya noong 1991. Mas mahirap tukuyin ang sanhi ng pagkamatay. May limitasyon ang pagtukoy nito batay lamang sa buto noong nga panahong iyon. Nagiwan lang ng bakas ang pamamalo ng matigas na bagay o saksak mula sa matalim na bagay kung tumama ito sa buto. Masusing sinuringam ga eksperto ang 3 labi. Sa unang labi na pinaniniwala ang kay Sofia, may nakitang maliliit na bitak sa likod na bahagi ng kanyang bungo. Bagaman mahirap matukoy kung nangyari ito habang siya ay nabubuhay o pagkatapos niyang mamatay, nag-iwan ng opinyon ng mga eksperto na hindi maalis ang posibilidad ng pagpukpo ng matigas na bagay. Wala namang malinaw na bakas ng pananakit sa butong pangalawa at pangatlong labi. Tinukoy ng NBI ang posibilidad ng paglason o pananakal na hindi nag-iwan ng bakas sa buto.
Ngunit walang paraan upang patunayan ito dahil hindi pagaanong katagal nakabaon ang mga bangkay. Sinubukan ding suriin ang komposisyon ng lupa, ngunit walang lumabas na desisibong ebidensya. Malaki ang posibilidad na itala ang sanhi ng pagkamatay bilang hindi matukoy. Ipinagpatuloy ng pulisya ang masinsinang interogasyon kay Maria. Pagkatapos nitong makaroon ng sariling abogado, binago ng husto ni Maria ang kanyang pahayag. Nagsimula siyang itanggi na mismong nga kamay niya ang pumatay sa kanyang nga anak. Sinabi niyang wala siyang alam kung bakit may nakabaong labi sa ilalim ng tapayan at sa likod bahay. Sinasabi niya na posibleng may naktanim ng mabangkay doon upang siraan siya. Alam ng mga investigador na kalokohan ang pahayag na ito, ngunit hanggat hindi direktang umaamin si Maria sa pagpatay, malaking pagsubok ang patunayan ang pagkakasala niya sa korte. Ang patutu ni Jose ang naging pinakasentro ng investigasyon. Sa pagsisiyasat ng pulis, sinabi niyang sasabihin niya ang lahat ng kanyang nalalaman. Ngunit wala siyang direktang nakitang ginawa. Ang mga narinig niyang tunog sa madaling araw, ang nakakatakot na tingin ng kanyang asawa, ang takot ng kanyang nga anak at ang mga sandaling pinili niyang makbulak-bulagan ang tanging may bibigay niyang impormasyon. Isa-isang inalala ng pulis ang mga detalyeng iyon. Hindi man ito direktang ebidensya, sapat na ang halaga nito bilang circumstantial evidence. Sa gitna ng investigasyon, may isa pang idinagdag si Jose matapos mawala ang panganay noong Marso. May isang gabi na napakalakas ng amoy ng lupa mula sa bakuran. Nang buksan niya ang bintana, nakita niya ang asawa niya na nakaupo sa lupa. Nang makita siya nito, dahan-dahan itong tumayo at pumasok ng bahay ng walang sinasabi. Simula noong gabing iyon, hindi na raw sumusulyap si Jose papunta sa bakuran dahil pakiramdam niya, hindi niya na kayang mabuhay kapag nalaman niya ang totoo. Tinanong ng pulis si Jose kung bakit hindi siya nak-report sa mga autoridad. Matagal na hindi sumagot si Jose, pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita. Alam niya raw na kahit mag-report siya, hindi na babalik ang mga niya. Alam niyang huli na ang lahat. Kaya naisip niya na ang pinakamagandang magagawa niya na lang ay ang makunwaring walang alam habang nananatili sa tabi ng kanyang asawa. Ibinabang ang pulis ang kanyang ballpen at tiningnan si Jose. Sa kauna-unahang pagkakataon, umagos ang luha mula sa mga mata ni Jose. Ginanap ang burol para sa mga biktima noong kalagitnaan ng Disyembre. Ilang kamag-anak mula sa probinsya ang lumuwas pa Maynila para dumalo. Hindi nakapunta ang amang si Jose dahil nasa loob siya ang kulungan. Ganun din ang inang si Maria. Inilibing ang tatlong magkakapatid nang wala ang kanilang mga magulang. Ang mga litrato na ginamit para sa burol ay nakuha mula sa sari-sarili nilang mga kwarto. Ang litrato ng panganay na si Sofia ay kuha pa ng kanyang katrabaho. Ang sa pangalawa, si Sarah, ay ginupit mula sa isang litrato niya kasama ang kanyang makaibigan at ang kay Samantha, ang bunso, ay ang litratong inihanda niya para sana sa graduation yearbook. Matapos ang burol, hindi na bumalik ang kamag-anak sa bahay sa Project 4. Sinalubong ng pulang bahay ang Pasko na walang laman. Natuyo ang mapasong bugainvilya dahil walang nagdidilik at nanatiling hubad at puro sanga na lamang ang puno ng mangga sa bakuran. Tuwing napapada ng mga kapitbahay sa tapat ng bahay, kusang bumibilis ang kanilang mga hakbang ng walang kibo. Inabot ng sumunod na taon ang paghahanda para sa paglilitis. Sinampahan ng piskalya si Maria ng kasong murder para sa tatlo niyang anak. Ngunit naging balakid sa piskalya ang kakulangan ng direktang ebidensya. May wrong na bangkay, may mapangyayaring magpapatunay, at may salaysay ni Jose. Ngunit walang ebidensya na direktang magpapatunay kung paano sila pinatay at ano ang motibo hanggang sa dulo. Iginiit ng abogado ni Maria ang lack of evidence sa buong paglilitis.
Hindi ganap na kumpirmado ang pagkakakilanlan ng dalawang bangkay, hindi malinaw ang sanhi ng kamatayan, at walang material na ebidensya na nagpapatunay na ang akusado mismo ang pumatay. Umabot ang paglilitis hanggang sa panahon ng taginit ng sumunod na taon. At bago pa man ilabas ang hatol, isang ika-4 na bagay na hindi nahanap sa bakuran ni Jose ang lumutang mula sa ilalim. Tama. Ang unang clue ay lumutang noong Marso 1992. Ito ang panahon kung kailan kasagsagan ng paglilitis at parehong pagod na ang panikang piskalya at depensa sa pagdedebate tungkol sa mga ebidensya. Dumating ang isang tip mula sa hindi inaasahang lugar. Hindi mula sa Maynila, kundi mula sa Tarlac. Isang ginang mula sa Tarlac ang tumawag sa presinto sa Maynila. Nagpakilala ang babae bilang malayong kamag-anak ni Maria at sinabing matagal siyang nakalangan bago magdesisyong tumawag. Nang mabasa niya ang balita tungkol sa paglilitis sa diaryo, hindi na niya kayang makunwaring walang alam. Nang itanong ng pulis kung tungkol saan ito, dahan-dahang nakwento ang babae. Bago pa man isilang ang 3 magkakapatid, may isa pang anak na nauna sa kanila, si Maria. Agad na inilabas ng pulis ang kanyang notebook. Ayon sa salaysay ng ginang mula sa Tarlac, nabuntis si Maria bago pa man ang kasal nila ni Jose noong siya ay nasa early 20s. Isang lalaking matagal na niyang kasintahan ang ama nito, ngunit hindi nawi sa kasalan ang kanilang relasyon, kaya't mag-isang ipinanganak at pinalaki ni Maria ang bata, babae rin ang sanggol. Ngunit namatay umano ang sanggol bigla bago pa man ito mag-1 taong gulang. Ayon sa pamilya noon, namatay daw ang bata dahil sa sakit, ngunit para sa ginang mula sa Tarlac, kakaiba ang pagkamatay nito. Malusok ang bata ilang araw bago mangyari. Bigla itong binawian ng buhay at hindi umiyak si Maria kahit isang beses sa buong burol. Ayon sa ginang, bata pa siya noon kaya pinalampas na lang, pero muling nanariwa sa kanya ang pangyayari nang mabasa niya ang kasalukuyang balita. Itinanong ngang pulis kung may bibigay itong pangalan at birth record ng bata. Hindi maalala ng ginang ang pangalan. Ang alam lang niya ay babae ito. Agad na binusisi ng pulisya ang marekord ni Maria bago ito mag-asawa. Hinaluhok nila ang mga civil registry records at dokumento mula sa munisipyong sakop ni Anun. Matapos ang ilang araw na paghahanap, nahanap ng pulisya ang record na nagpapakitang nagsilang ang isang batang babae, si Maria, noong 1966. Iyon ay 4 na taon bago sila kinasal ni Jose. Luningning ang pangalan ng bata at wala pang 1 taon matapos marehistro ang kapanganakan nito, narehistro rin ang kanyang death certificate. Acute pneumonia ang sanhi ng kamatayan. Sinubukan ng pulisya na hanapin ang klinika na nag-asikaso ng kanyang kamatayan. Isa itong maliit na klinika sa Tarlac, ngunit matagal na itong sarado. Namatay na ang doktor sa katandaan at wala nang natirang medical records mula noon. Karaniwan na hindi kumpleto ang mga record ng infant mortality sa mga probinsya noong 1960, kaya walang paraan upang kumpirmahin ang sanhi ng pagkamatay. Ibinigay ng pulisya ang impormasyong ito sa piskalya. Nag-isip ng mabuti ang mga piskal kung paano gagamitin ang bagong impormasyong ito sa paglilitis. Hindi ito direktang ebidensya. Ang pagkamatay ng anak ni Maria noon ay hindi maaring maging direktang basehan upang patunayan ang krimen na ginawa niya sa kasalukuyan. Ngunit naniwala ang piskal na maaari itong magamit bilang circumstantial evidence na magpapakita ng behavioral pattern ni Maria. Iginiit nila na maaring may mahabang kasaysayan si Maria ng pag-alis o pagpatay sa mga taong hindi sumusunod sa kanyang kagustuhan. Mahigpit itong tinutulan ng depensa. Ang pagugnay ng pagkamatay ng isang sanggol mula sa ilang dekada na ang nakalipas sa kasalukuyang kaso ay ibinatay lamang sa hinuha at panghuhusga ayon sa kanila.
Tinanggap ng korte ang pahayag ng ginang mula sa Tarlac at ang death record ni Luningning bilang reference material, ngunit hindi ito kinilala bilang direktang ebidensya. Gayunpaman, mas malaki ang naging epekto ng impormasyong ito sa labas ng korte. Nakuha ng mga reporter ang kwento ng ginang mula sa Tarlac at biglang nagalab ang reaksyon ng publiko sa Maynila. Naging headline sa mga pahayagan ang posibilidad na bago pa man patayin ni Maria ang tatlo niyang anak, may isang sanggol na siyang pinatay. Ang opinyon, nege publiko, sa labas, nege korte, ay nagdesisyon na siyang guilty. Kasabay nito, may natuklasan ding bagong impormasyon tungkol kila Jose. Habang sinusuri ang mga bank records ng pamilya, may nakitang nakakapagtaka. Sa passbook na nakapangalan kay Maria, may tatlong magkahiwalay na malalaking halagang nai-withdraw sa buong taon ng 1991, Marso, Hulyo at Nobyembre. Ito ang mismong nga buwan kung kailan nawala ang bawat isa sa kanilang mga anak. Iba-iba ang halaga sa bawat pag-withdraw, ngunit malalaking pera ito. At hanggang sa huli ay hindi nalaman kung saan napunta ang pera. Tinanong ng pulis si Maria tungkol sa pag-withdraw. Sinabi niya na ginamit daw ito bilang kapital sa pagpapatakbo ng charinderiya. Ngunit sa listahan ng gastos ng charinderiya sa mabuwang iyon, walang naitalang ganun kalaking gastos. Muling naktanong ang pulis, ngunit hindi na sumagot si Maria. Sinabi ni Jose na wala siyang alam sa existence ng passbook na iyon. Ang asawa niya raw ang may hawak ng pondo sa bahay, at ang papel niya lang ay ibigay ang sahod kaya wala siyang alam sa pera nila. Nang sabihin ng investigador na ang oras ng pag-withdraw ay tumugma sa pagkawala ng mga anak nila, ipinikit ni Jose ang kanyang mata at matagal na hindi nagsalita. Pagkatapos ay mahinang sumagot. Ayaw niya raw malaman kung saan ginamit ang perang iyon. Ang hatol ay nakatakdang ibaba sa Mayo 1992. Hiningi ng piskalya ang parusang kamatayan o death penalty laban kay Maria para ito sa pagpatay niya sa tatlong anak niya. Pakalabas ng petsa, napuno agad ang upuan ng publiko sa loob ng korte at naglinya ang sasakyan ng mamahayag sa labas. Pigil hiningang inabangan ng buong Maynila ang magiging katapusan ng paglilitis na ito. Gabi bago ang pagbaba ng hatol, bumagsak si Jose sa loob ng kulungan. Nakaranas siya ng hyperventilation at matinding panic attack. Inilipat si Jose sa infirmary, Malaysia, pero hindi na makapagsalita. Ayon sa doktor, naging reaksyon iyon ng katawan niya dahil sa matinding stress at psychological pressure. Hindi nakadalo si Jose sa mismong araw ng sentensya sa korte. Noong Mayo 1992, ibinaba ng Quezon City Regional Trial Court ang hatol laban kay Maria. Ang Branch 3 ng QCRTC ay puno ng mga manonood simula pa lang ng umaga. Bago pa man magumpisa, umaba na ang pila sa labas at ang mga taong hindi nabigyan ng upuan ay nakatayo sa pasilyo at hagdan habang naghihintay ng resulta. Nakapwesto ang mga mamamahayag sa magkabilang gilid, nege pintuan, nege korte, at ang malalaking istasyon, nege TV at radyo sa bansa ay nakahanda na para sa breaking news. Ito ang araw upang tapusin ng legal ang kaso na nagsimula noong Marso 1991. Pumasok si Maria sa korte habang ina-eskortan ng dalawang gwardya. Ito ang unang pagkakataong nakita siyang medyo nakakulot nang maikli ang buhok simula nang mag-umpisa ang trial. At bagaman maputla ang mukha niya, mahirap pa ring basahin ang kanyang ekspresyon. Tiningnan niya ang direksyon ng mga manonood pero hindi tumigil sa isang partikular na lugar ang kanyang paningin, bakante ang pwesto ni Jose. Si Jose, na bumagsak sa presinto nung nakaraang gabi, ay hindi nakatayo upang pakinggan ang hatol sa kanya. Nagsimulang magbasa ang hukom. Tumahimik ang buong silid. Reclusion perpetua, life imprisonment, ang hatol na ibinaba kay Maria.
Hindi pinayagan ang hinihinging death penalty ngang piskalya. Ayon sa desisyon ng korte, may matibay na batayan at circumstantial evidence para patunayang pinatay ng akusado ang kanyang 3 anak. Ngunit hindi direktang napatunayan ang paraan ng pagpatay. Idineklara ang sanhi ng pagkamatay bilang hindi matukoy at hindi ganap na nakumpirma ang pagkakakilanlan ng unang 2 labi, kaya't mas minabuti ng korte na magbigay ng reclusion perpetua kaysa parusang kamatayan. Nadinig ang buntong hininga ng dismaya mula sa mga manonood. Ang ilan ay napatayo, dahilan upang patahimikin sila ng bailiff ng korte. Habang binabasa ang sentensya, nakatingin lang si Maria sa unahan. Kahit nang marinig niya ang reclusion perpetua, hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Tinanong siya ang kanyang abogado kung mag-aapela sila, ngunit hindi siya sumagot. Paglabas niyang korte, hindi na siya lumingon pabalik kahit isang beses. Kinunan siya ng mga mamahayag na nag-abang sa pasilyo habang pinalilibutan siya ng mga gwardya. Ibinaba sa ibang petsa ang hatol kay Jose. Sa kasong pagiging kasabwat, nahatulan si Jose ng 3 taong pagkakakulong na may 5 taong probasyon. Nilinaong korte na kahit hindi diretsahang nakiisa o nagutos si Jose sa paggawang krimen, ang kanyang hindi pagre-report sa kabilang pagkaalam niya sa nangyari ay sapat na upang panagutin siya bilang kasabwat. Gayunpaman, kinonsidera rin ang pakikipagtulungan ni Jose sa investigasyon at ang katotohanan na matagal siyang nasa ilalim ng psychological abuse at pagkokontrol ng kanyang asawa. Matapos matanggap ang hatol, mag-isang umupo si Jose sa gilid ng hagdan ng korte paglabas niya. Nang lumapit ang mga mamahayag, walang kibo siyang tumayo at naglakad palayo. Hindi nag-apela si Maria. Kahit pinayuhan siyang mag-apela ng kanyang abogado, tumanggi siya. Ang hatol na reclusion perpetua ay tuluyan ng isinara. Inilipat si Maria sa Correctional Institution for Women, CIWE, kung saan niya pinakdusahan ang kanyang sentensya sa mga sumunod na dekada. Pagkalabas ni Jose dahil sa probation, hindi na siya bumalik sa bahay sa Project 4. Binenta rin agad ang bahay maya-maya lang at umalis na si Jose ang Maynila. Kung saan siya napunta o kung paano siya namuhay pagkatapos, walang anumang record na nagtatala nito. Ayon sa kanyang magatrabaho sa printing press, hindi na ito nakparamdam mula nung umalis siya. Ganun din ang sinabi ng magkakapitbahay sa Project 4. Tulad ng kanyang maanak, tahimik na naglaho si Jose. May bagong pamilya nang tumira sa bahay na pulang laryo noong kalagitnaan ng 1990. Pininturahan nila ang pader, tinanggal ang napasongang bougainvillea sa harap ng gate, ngunit nanatili ron ang puno ng mangga sa bakuran. Hindi na sinabi ni Maga kapitbahay sa bagong pamilya ang malagim na kasaysayan ni Mabahay. Habang lumilipas ang panahon, hindi na rin mabilis na naglalakat ang mataong dumadaan sa tapat nito. Mula noong 1992, wala na masyadong nag-ungkat ng kasong ito. Nawala sa mga diaryo ang balita pagkatapos ng trial at pagsapit ng late 1990. Ilan na lang ang nakakaalala sa kwentong ito. Dahil noong panahong iyon ay hindi palaganap ang digital records, tanging nga hiwa-hiwalay na balita na lang ang natitira sa mga arkiv ng lokal na diaryo. Ang mga pangalang Sofia, Sarah at Samantha ay nabubuhay na lamang ngayon sa pamamagitan ng mga artikulong iyon. Usap-usapan na nakakuha ng parole hearing si Maria sa CIWE noong early 2000, ngunit hindi isinapubliko ang naging resulta ng hearing na ito.
Walang kumpirmadong opisyal na record ng kanyang naging buhay matapos nito. Hindi rin malaman hanggang ngayon kung buhay pa ba siya o patay na. May mga bagay na hindi natuluyang nabigyang linaw sa kasong ito. Kung paano pinatay ni Maria ang kanyang nga anak ay hindi natukoy kahit sa investigasyon at sa korte. Isinara ang kaso kahit hindi ganap na nakumpirma sa batas ang pagkakakilanlan ng dalawa sa tatlong biktima. Ang pagkamatay ni Luningning, ang anak ni Maria sa labas, kung talagang natural o hindi, ay mananatiling lihim habang buhay. At ang pinakamahalagang tanong kung bakit ginawa iyon ni Maria ay walang maayos at katanggap-tanggap na sagot na naitala kahit saan. Nakatago ang huling habilin ni Jose sa lagayan ng ebidensya ng pulisya. Ang huling linyang iyon na alam ko na ay madalas na mabanggit habang nililitis ang kaso. Ngunit kung kailan at ano eksakto ang alam ni Jose, walang makakapagkumpirma maliban sa kanya. At kung totoo nga ba ang salaysay niya o bunga lamang ito ng alaala na hinubok ng pag-iisa at nakakabaliw na konsensya niya, ay walang nakakaalam. Nakatayo pa rin ang bahay na yari sa Pulang Laryo sa Project 4, Lungsod Quezon hanggang sa kasalukuyan. Muling pininturahan ang nga pader at ang eskinita ay unti-unti nang nakbabago dahil sa mga bagong gusali. Ngunit nananatili pa rin doon ang puno ng mangga sa sulok ng bakuran. Tuwing tag-init, nakakaroon ito na baghong sibol. Tuwing tag-ulan ay namumunga ito at sa pagbabaho na panahon, inilalabas nito ang mga hubad nitong sanga nagpapalipas ng mga taon na tila ba walang alam sa kung ano ang nangyari. 22 anyos si Sofia, 20 anyos si Sara, 19 anyos si Samantha. Ang tatlo ay nasa edad pa kung saan mas marami pa sana silang makikitang teginit. Ang piraso ngang alaalang inyong ipinagkalob ay ang huling pagtapik na magsisilbing pag-alala sa kanilang mga pangalang unti-unting nababaon sa limot. Kami po ang mga tracker. Kung nagustuhan niyo po ang kwento, mangyari po sanang mag-subscribe at i-like ang video